Hi guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my YouTube channel. So now guys ay nakapag-vlog na naman tayo ulit. Yes! So matagal na din tayong hindi nakapag-vlog dito sa ating YouTube channel. So before we start this content or this vlog, huwag nyo munang kalimutan i-like, subscribe, and i-share this video. So without further ado, let's get started. So, in this content guys is i-share ko yung review ko regarding sa phone ng iPhone XR. Kung worth it pa bang bumili ng iPhone XR ngayong 2025 as your daily driver or your personal phone. So, maraming nagtatanong kung maganda pa ba yung camera ni XR, hindi pa ba siya lag, optimize pa ba din yung app niya, or madali lang ba siyang malobat. So, fun fact lang guys, si XR is isa siya sa pinaka-the best na model na na-release ni Apple. And matagal din siyang nalaos and until now, hinahanap pa rin siya ng mga taong bayan. So, magmumontage muna tayo sa iPhone XR bago ko siya i-explain sa inyo kung worth it pa bang bumili ng iPhone XR. Is kung worth it pa ba yung camera ni iPhone XR. Kung nagbabalak kang bumili ng iPhone XR tapos yung focus mo is yung ni XR, yung camera. So for me guys, yung camera ni XR is medyo worth it pa naman siya. Ayan. Nakikipagsabayan siya sa mga mid-range phone like sa mga Android. Pero hindi na siya yung literal na upgraded na talaga. Kasi ganito yung, wait lang. Ilalagay ko na lang siya sa screen. So, in terms of video guys, ganito yung quality niya sa front. So, ganito yung niya guys, ganito yung quality niya guys. Ayan. Sa front. Hi guys, welcome back to my vlog and welcome back to my YouTube channel. And don't forget to like and share this video. Cam naman guys, ganito yung quality niya sa back cam. Hi guys, welcome back to my vlog and welcome back to my YouTube channel, and don't forget to like and share this video. For me guys, in 2025 guys, yung camera ni iPhone XR is quite understandable naman siya, and maganda pa rin yung quality niya if you are looking for affordable phone, kasi si iPhone XR is nag-range na lang siya for second hand price to 8K to 10K, like yung mga 5K ganon. Kasi na-release si XR way back 2018, so ilang years na din siya ngayon, so mura na lang siya. So if you're looking for iPhone with good quality, with affordable prices, go for the iPhone XR. So for the naman siya guys, for the smoothness of the device, so medyo laggy na ngayon sa iPhone XR. Hindi na siya katulad ng ibang ngayong updated phone. So medyo laggy na siya guys, and understandable naman siya kasi matagal na din siya sa market and matagal na din nabubuhay sa iPhone XR. But for me guys, if gusto nyo talaga mag-iPhone tapos kulang pa sa budget and pwede na siya pang Facebook, pang TikTok and ganyan, I will recommend iPhone XR kasi sa iPhone XR guys is maganda pa rin yung camera niya, na same as functional pa rin yung screen niya, optimized pa rin siya, and nakikipagsabayan pa rin yung apps niya sa ngayon. Yes, ganyan. So ganito yung apps ko guys ng kapatid ko. Meron siyang
Call of Duty, meron siyang TikTok, Roblox, at iba-iba pa. So, for 128 GB lang siya, guys. Yes. So, for me, guys, I will recommend iPhone XR yung 2025 for a spare phone or second-hand phone, but not like your daily driver. So, maganda pa rin yung sa iPhone XR kasi matatalo pa niya yung mga phone na tatig 15K, tag 12K. So, I will recommend this if you are looking for an affordable iPhone that is good in camera and not kind of high quality graphics. So I will recommend iPhone XR for your personal phone, ayan, or second phone. So maganda pa rin si iPhone XR in terms of battery, is matagal pa rin siyang malowbat kasi ganito yung phone ng kapatid ko, matagal din naman siyang maglowbat. Sa isang araw mag-charge na ika-3, ika-4, so not bad. So if you're buying for a second-hand iPhone XR, just make sure the phone is not refurbished or anong tawag nito, hindi siya pangit na phone kasi maraming second-hand iPhone na XR ngayon is na-change na yung battery, yung screen, and iba pa. So ito, guys, ayan. And then yung battery health niya, guys, is nasa 70 something na ata yung battery health niya dito. Wait lang. Ang battery health niya, guys, is nasa 70. Nasa 79 na po yung battery health niya, pero lumalaban pa rin siya. So, matagal talaga masira si iPhone. So, yun lang, guys. My conclusion is, I will recommend iPhone XR for your second-hand spare phone kasi if ever na hindi mo naman siya gagamitin mo na siya for the take photos, videos, and for something like gusto mo lang magka-iPhone. Recommend ko sa iPhone XR. Pero ikaw yung tao na mas heavy user, mag-recommend na lang kayo ng higher iPhone. So, ganun na, guys. Don't forget to like and share this video, and bye!